Oh, bakit tanghali ka na? Wala ka bang pasok ngayon? Mamaya pa po ang pasok ko. Ma, meron na ba kayong pambayad sa trip namin sa Vietnam? Naghahanap nga ako eh. 50,000 pa lang ang nasa akin. Sabi ko nga kay Ate Nancy mo, baka may mahiraman sa mga katrabaho. Kailangan po bago magkatapusan makabayad na ako. Kung hindi ako makakapag-exam. Hindi ba pwede na kalahati muna ang ibayad mo, tapos tsaka na lang yung kalahati? Hindi ko po alam kung pwede yon. Itanong mo mamaya pagpasok mo ha. Gumagawa naman na kami ng paraan ng ate mo eh. Sige po ma, itatanong ko na lang. Madalas ang pagiging sutil sa pamilya ay nagdudulot din ng sariling kapahamakan. Hindi kasi marunong makinig at masinusunod ang sariling kagustuhan. Kapag nandyan na ang problema, pamilya pa rin naman ang hinihingan ng tulong. Hi Miss Gwen, mapagpalang araw sa inyo at sa lahat na nakikinig sa inyong channel. Ako po si Nancy at nasa 26 edad. Tubong Bulacan po talaga kami ng pamilya ko. Pero dito na sa Laguna naninirahan. 2 lang po kaming magkapatid at si mama na lang ang kasama namin. May ilang taon na rin po kasing sumakabilang buhay ang aking ama. Gusto ko pong ibahagi ang karanasan ko. Hindi lang may kinalaman sa kababalaghan, kundi sa pinagdaanan namin ng pamilya ko mula nang mamatay ang aking ama. At kung paano namin to nalampasan. Nakahiram ka ba sa mga katrabaho mo, nak? Hindi po ma. Mga bago lang din kasi sila sa trabaho eh. Yung iba sa kanila, nagbabayad din ng utang. Puro din kasi sa utang nila kinukuha yung pagpapaaral sa kanila noon. Wala na rin kasi akong mautangan sa trabaho. Alam kasi nila na wala na halos natitira sa sahod ko at puro din ako loan. Susubukan ko po sa iba. Kapag wala pa rin, mapipilitan na akong umutang sa nagpapatubo ng pera. Sinubukan ko na rin kasing umutang sa mga kapatid ng papa ninyo. Lahat sila wala din. Tsaka may utang pa rin ang ama nyo sa kanila eh. Kung nakinig lang sana kasi sa atin si Carol noon eh. Hindi sana aabot sa ganito. Sinunod nyo kasi ang kapritsyo eh. Wala na tayong magagawa. Nandito na eh. Ang akin lang po, sana hindi tayo umabot sa ganito. Magtulungan na lang tayo kung paano natin mairaraos ang pag-aaral ng kapatid mo. Ginagawa ko naman po lahat eh. Sana gumawa rin siya ng paraan. Ano naman kasi ang malay ng kapatid mo? Baka meron siyang kakilala na pwede nating utangan. Sabi ko nga sa kanya eh, kausapin si Preston. Baka may maitulong ang boyfriend niya. Isa pa yan. Bakit niyo hinayaang mag-boyfriend habang nag-aaral pa? Ako nga noon, nung sinabi niyo na bawal hindi talaga ako nagpaligaw. Kaya siguro tuluyan ng walang nanligaw sa akin ngayon. Kesa naman sa maglihim ang kapatid mo, mas mahirap yun. Pagdating talaga kay Carol, ang luwag niyo. Ay, wag na nga nating pag-usapan ng kapatid mo. Isipin na lang natin kung saan tayo kukuha ng pera. Sa 1 linggo na ang deadline eh. Nung gabi na nakahiga na ako, tumawag ang best friend kong si Ian. Sinabi niya meron siyang pinsan na nagpapautang. Yun nga lang medyo mataas ang tubo. Nabuhayan naman ako ng pag-asa. Kaya sabi ko bukas puntahan namin para makausap ko. Kinabukasan ang ganda ng gising ko. Naabutan ko si mama na nagluluto sa kusina. Mukhang maganda yata ang gising mo. Tumawag po kasi si Ian kagabi. Meron na tayong mauutangan. Mamaya po pupuntahan namin paglabas namin ng trabaho. Ay salamat naman iha. Pakisabi rin kay Ian, hulog talaga siya ng langit. Ang dami na niyang naitulong sa atin. Akala ko nga po hindi niya ako matutulungan. Nalapitan na rin niya ang mga kapatid at mga kakilala niya. Mabuti na lang po nag-chat ang pinsan niya sa kanya dahil nalaman sa isa rin nilang pinsan na naghahanap siya ng mauutangan. Wala na tayong problema. Makakabayad na rin ang kapatid mo. Ilang araw na nga yung malungkot Akala siguro hindi siya makakapag-exam. Hindi kasi siya pinayagan na kalahati muna ang ibigay.
Sabihin niyo po sa kanya na wag nang malungkot. Matutuwa yun. Makikita ko na ulit na ngumiti ang batang yon. Nang matapos ang oras ng trabaho namin ng araw na yon, nagpasama na ako kay Ian sa bahay ng pinsan niya. Mabilis namang kausap ang babae at maunawain. Imbis nga na 5% ang tubo, kalahati na lang daw. Dahil kaibigan naman ako ni Ian. Nanginginig pa ang kamay ko nung kunin ng sobre na inabot ni Ate Rachel. Ilang sandali pa, nagpaalam na rin kami. Salamat, be. Sabi nga ni Mama hulog ka ng langit. Sabi ko naman sa'yo, be, hindi man kita mapautang ng sarili kong pera. Gagawa ako ng paraan. Nawawalan na nga ako ng pag-asa Mabuti na nga lang, nakagawa ka pa rin ng paraan. Hindi ko naman kasi naalala na i-message si Ate Rachel. Mabuti nga at siya na nag-chat sa akin. Ang bait pala ng pinsang kong yun. Oo nga. Sa wakas, natapos na rin ang problema namin ni Mama. Ay, maiba ko, be. Natapos niyo na bang bayaran yung mga utang ni Tito Bert? Ang laki pa nga ng utang namin na dapat bayaran Ay, huwag mo na masyadong isipin. Makakabayad din kayo. Oo nga. Kaya lang, ang sakit din pala sa ulo. Sinabi mo pa. Kaya nga ako, hanggat maaari ayokong mangutang. Alam mo naman, nag-iipon ako ng pera. Talagang desidido ka na sa plano mong pagpapa-opera para magmukhang babae? Anong sabi ng mga magulang mo? Okay lang naman. Pili kong pera ang gagastusin ko. Gusto pa nga ni Mamsi na bumuntis daw muna ako ng babae bago ako magpa-opera. Ew! Kadiri kaya! Tama naman. Para may magtuloy ng apelido nyo. Aba, nag-iisa ka nga kasing lalaki sa pamilya nyo. Isa ka pa, gaga. Hindi niyo ako mapipilit. Be, sa totoo lang, maswerte ka sa pamilya mo kumpara sa iba. Suportado ka pa nila sa mga desisyon mo. Hanggang ngayon ba hindi ka pa rin sinusuportahan ng mama mo sa gusto mo? Hindi naman sa ganun. Kaya lang wala naman kasi akong pagpipilian, kundi unahin muna sila kesa sa sarili kong kaligayahan. O siya, bago tayo umuwi, kumain muna tayo. Ililibre kita. Nung nabubuhay pa si Papa, hindi namin alam na lulong pala siya sa sugal. Kaya nagkabaon-baon siya sa utang. Nalaman na lang namin yun ilang araw pagkatapos ng libing niya. Sinabi rin ni Tito Renan tungkol doon. Mahigit 1 taon na rin nang mamatay si Papa. Hanggang ngayon hindi pa rin kami tapos sa pagbabayad ng utang niya. Nakakaya naman kasi kung hindi namin babayaran kahit paunti-unti. Dahil puro kamag-anak at kaibigan ng pamilya ang pinagkakautangan niya. Pagdating sa bahay, agad kong ibinigay ang pera kay Carol. Kitang-kita naman sa kanya ang saya. Binilang pa niya yun. Sakto lang pala to, te, pambayad. Paano yung pocket money ko? Ako na ang bahala doon. Matagal pa naman ang alis ninyo Makakagawa na ako ng paraan. Ibayad mo na agad yan. Salamat, te Nancy, ha? Kung alam mo lang na para ako nabunutan ng tinik sa lalamunan. Basta pagbutihin mo ang pag-aaral mo. Yun lang ang hinihingi namin ni Mama. Oo, te. Kapag nakatapos ako, maghahanap agad ako ng trabaho para makatulong sa inyo sa mga gastusin sa bahay. Aasahan namin yan ni Mama, Sige na. Kumain na tayo. Maghahain na ako. Kayo na lang po ni Carol. Kumain na ako sa labas. Hindi ko kasi matanggihan si Ian Bihira lang yun manlibre. Sayang si Ian, te. Bagay naman kayo, bakla nga lang talaga. Tuloy pa ba yung balak niyang pagpapa-opera ka mo para magmukha siyang babae? Opo, Nay. Nag-iipon pa siya. Hindi ba siya tumutulong sa mga magulang niya kaya siya nakakaipon? Hindi po. Kahit nung nasa poder pa siya ng mga magulang niya, hindi na siya nagbibigay. Okay lang naman daw sa pamilya niya basta makaipon siya. Ang swerte naman pala niya sa pamilya, no? Sinabi niyo pa, kahit anong desisyon niya sa buhay, laging nasa tabi niya ang mga magulang. Akala ko wala na akong iisiping problema.
Kaya nakakapag-focus na ako sa trabaho. Nito kasing mga nakaraan, lagi akong lutang. Dahil pagod, hindi ko napapansin ang kakaibang ikinikilos ng kapatid ko. Minsan pa nga biniro pa ako na ililibre niya ako dahil sa tulong na ginawa ko sa kanya. Hindi ko naman sineryoso ang sinabi niya dahil alam ko namang wala siyang pera. Hanggang si Mama na mismo ang nakapansin kay Carol. Halata kasi sa kanya ang pagkabalisa niya. Magtapat ka nga. May problema ka ba? Wala po, Ma. Anong wala? Kilala kita, Carol. Sa kilos mo pa lang, alam ko nang merong gumugulo sa'yo. Hindi ko po alam kung paano to sasabihin eh. Ang alin ba? Sabihin mo na, masyado na ako nag-aalala. Ma, huwag po kayong magagalit ha. Hindi ko naman ginusto ang nangyari eh. Diretsuhin mo na ako. Ano ang nangyari? Ma, yung perang ipambabayad ko sana sa trip namin sa Vietnam, naisugal ko po. Ano? Pinangsugal mo? Naengganyo po akong isugal kasi sabi nung kakilala ko, malaki ang pag-asa ko na manalo doon. Lahat daw ng tumataya. Nagiging triple ang balik ng pera. Huli na nung nalaman ko na nascam na pala ako. Diyos ko! Eh bakit ka naman nagpauto? Maraming manloloko sa panahon ngayon. Lahat ba ng pera isinugal mo? Opo, anong gagawin natin, Ma? Sa Lunes na ang exam namin. Yan pa talagang inaalala mo. Sana naman inisip mo ang mararamdaman ng ate mo. Inutang lang niya ang pera na yon. May tubo yun. Nag-iisip ka ba talaga ha? Gusto ko lang naman na lumaki ang pera ko eh. Hindi ko naman po alam na lolokohin niya ako. Kahit ka mag-anak pa, pagdating sa pera, kayang manloko ng kapwa. Kung alam niyo lang po na hindi ako makatulog nitong mga nagdaang gabi. Iniisip ko yung pera kung paano maibabalik sa akin. Hindi ka pa natuto sa ama mo. Tingnan mo, nabaon siya sa utang dahil sa pagsusugal. Tapos ikaw, ginaya mo pa siya. Desperada na kasi akong magkapere. Ginawa na nga namin ang paraan, hindi ba? Ibabayad mo na lang, pero inuna mo pang isugal. Patawarin niyo po ako, Ma. Hindi ko naman sinasadya. Humanda ka kapag nalaman ng ate mo. Tanggapin mo na lang ang lahat ng sasabihin niya sa'yo. Total, ikaw naman ang may kasalanan. Nung pagdating ko, tahimik lang sila. Hindi pa rin nila sinabi ang problema. Akala ko naman pare-pareho kaming pagod kaya wala silang imik. Nakahiga na ako nang pumasok si Carol at umupo sa higaan ko imbis na sa kama niya. Noon ko lang napansin na matamlay siya. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Daig mo pa ang naluging Bombay ah. Pagod lang ako, te. Ganun talaga ang buhay estudyante. Lalo na ako. Working student pa ako noon. Ate Nancy, kapag ba nawala ako, malulungkot ka? Ano bang klaseng tanong yan ha? Sagutin mo na lang, please. Oo naman. Hindi lang ako malulungkot. Iiyakan kita habang buhay. Sorry, te, kung pasaway ako minsan, ha? Anong minsan? Lagi kang ang pasaway eh. Sa ating dalawa, ikaw ang sutil kahit nung mga bata pa tayo. Alam ko naman yun. Siguro kapag nawala ako, wala na rin kayong problema ni Mama. Magsabi ka nga, Carol. May problema ka ba? Wala, te. Gusto ko lang makipagkwentuhan sa'yo. Sigurado ka ba? Oo naman. Matulog na nga tayo, maaga ka pa bukas. Hindi ko nalang pinagtuunan ng pansin ang naging usapan namin ni Carol. Kung may problema kasi siya, sigurado namang sasabihin sa akin ni Mama. Kinabukasan pinakiramdaman ko si Mama kung may sasabihin. Pero hanggang makaalis ako, wala naman siyang binanggit tungkol kay Carol. Uy be, minsan labas naman tayo kapag walang pasok.
Naku be, gustuhin ko man. Alam mo naman nagipit ako eh. Ayoko namang may masabi si mama na alam kong marami pa kaming utang gumagala pa ako. Minsan lang naman eh. Gusto mo libre kita? Ayoko nga no. Lagi ka na lang nanlilibre sa akin eh. Tsaka meron naman akong naitatabi. Yun nga lang, baka may masabi si mama. Ano ba yung si Tita Heidi? Mula nang mamaya pa si Tito Bert, naging KJ na. Parang gusto kayatang buruhin sa bahay niyo. Pagdating nga sa akin, mahigpit siya. Pero pagdating kay Carol, maluwag naman siya. Buti hindi ka nagseselos sa magkaibang trato sa inyo ng kapatid mo. Hindi naman. Nung nabubuhay naman kasi si Papa, ako ang lagi niyang pinapaboran. Ay, naalala ko na naman si Tito Bert. Hindi mo iisipin na may malaki siyang problema, no? Hindi mo kasi makikita sa itsura niya at masayahin siya lagi. Parang naririnig ko pa mga tawa niya eh. Yung pala, tinatago lang niya sa likod ng tawa ang malaki niyang problema. Kaya nga ang hirap pa rin tanggapin na wala na siya eh. Ay, kahit wala na siya, nag-iwan naman siya ng alaala na hindi niyo makakalimutan. Yung mga utang niya. Hindi niya rin siguro inaasahan na mawawala siya agad. Akala niya may oras pa siya para mabayaran ng mga utang niya. Naku be, nalulungkot ka na naman. Huwag na nga natin pag-usapan ang tungkol kay Tito Bert. Kahit ilang taon pang lumipas, ganito pa rin ako kalungkot kapag mapag-uusapan ng Papa. Ay siya sa day off natin labas tayo. Sa mall lang naman tayo eh. Gusto ko lang magpalamig. Bahala na be, i-message na lang kita. Wala pa rin akong kamalay-malay sa nangyayari. Minsan naabutan kong umiiyak si Carol sa kwarto namin. Agad naman siya nagpahid ng mga luha. Hindi pa ako nagtatanong, sinabi na niya agad na naiyak lang siya sa nag-viral na video. Hindi naman ako kumbinsido kaya nagtanong na ako kay mama na nasa kusina. Siya talaga ang nagluluto dahil maaga naman siyang nakakauwi galing munisipyo. Ma, may sinasabi po ba sa inyo si Carol? Tungkol saan, Iha? Kung may problema ba siya? Naabutan ko kasi siyang umiiyak sa kwarto pagpasok ko. Kasi Iha, sinabihan ko nga siya na ipagtapat na sa'yo. Ang alin? Kayo na lang huwang magsabi dahil mukhang walang balak magsalita si Carol. Kasi Iha, yung ibinigay mo na ipambabayad sana niya, na ipatalo niya sa sugal. Akala niya dodoble ang pera niya, yung pala scam lang. Ano? Lahat ba ng pera? Pati yung inutang ko? Oo, Iha. Lahat. Walang natira. Parang sasabog ako sa galit. Nanginginig pa ako ng mga sandaling yun. Pinuntahan ko naman si Carol sa kwarto namin. Naabutan ko siyang nakahiga at nakatalikod sa may pinto. Hinablot ko siya at pilit binangon. Carol, totoo ba ha? Pinatalo mo sa sugal ang perang inutang ko ha? Magsalita ka! Hindi naman talaga yun sugalte. Pagkatapos ko ipadala ang pera, hindi na nagparamdam. Sa dami ng mga scammer ngayon, hindi ka pa talaga nag-ingat? Alam mo namang hirap din kami sa paghahanap ng pera. Tapos isusugal mo lang. Ginusto mo rin yon. Kaya pala may nalalaman ka pang ililibre mo ko. Yun pala ang ginagawa mo? Ate, sorry. Hindi ko naman sinasadya Sana kasi, inisip mo muna na pinaghirapan namin ni Mama ang perang yon bago mo pinansugal. Hindi ka man lang naawa sa amin. Nahihirapan din nga ako Hindi nga ako makapag-concentrate sa pag-aaral ko ngayon. Tapos sa makalawa na ang exam ko, hindi ko na alam ang gagawin ko. Kasalanan mo yan! May pera ka na kasi! Isinugal mo pa! Mabuti pa nga siguro na mamatay na lang ako. Puro problema naman ang dinadala ko Huwag mong sabihin yan, Carol. Pera lang yun. Hindi mo naman kasalanan na scam ka lang. Pwede bang palitan ng perang nawala pero ang buhay mo, iisa lang. Paano na yan, Ma? Hindi ako makakapag-exam.
Sasamahan kita sa university ninyo sa Lunes. Makikiusap tayo na kung pwede sa susunod na ang bayad. Gumagawa na naman ako ng paraan Pwede ka naman yatang hindi na sumama sa trip niyo sa Vietnam Hindi pwede, te. Sinabihan na kami ng prof namin na kapag hindi sumama, hindi makakagraduate. Kaya nga hindi makakapag-exam. Ikaw naman kasi, ang tigas ng ulo mo. Doon mo gusto mag-aral. Marami na nga nagsabi sa'yo na pera-pera lang ang kalakaran dyan. Sumigi ka pa rin. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Hindi naman ikaw ang nagpapaaral sa akin Tanga ka pala Mula nang mamatay si Papa, ako na ang nagpapaaral sa'yo. Tama na, Nancy. Ang lakas ng boses mo. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Alam mo naman na dikit-dikit ang bahay dito sa lugar natin. Siyang nakakahiya sa ginawa niya. Hindi man lang niya inisip ang paghihirap natin para lang makahanap ng pera. Nascam nga ang kapatid mo. Pwede naman sanang maiwasan yun Kung inisip niya lang tayo. Palibhasa kasi, hindi niya nararanasan kung paano magbanat ng buto. Gusto mo kasi lagi easy money. Tingnan mo tuloy ang napala mo. Kasalanan ko na nga Inaamin ko, tanga ako. Tumigil na kayo sa pagtatalo ninyo. Wala na tayong magagawa. Magiging aral na ito sa kapatid mo. Hindi na niya uulitin ang pagsusugal. Pinangaralan ko na rin naman siya. Wala na sana akong balak lumabas sa araw ng day off ko. Pero dahil sa nangyari, mas gusto ko munang magliwaliw kahit isang araw lang. Tinawagan ko si Ian at sinabi kong payag na ako. Tuwang-tuwa naman siya at sa palagay ko napapatalon pa habang kausap ako. Nang umalis ako, sinabi ko lang na may lakad kami ni Ian. Nakabihis na ako noon at hindi ko na sila inintay na makasagot. Ramdam ko naman ang pagsunod nila ng tingin sa akin. Saan na naman kaya sila pupunta ng baklang yun? Hayaan na lang natin ang ate mo kesa nandito lang siya sa bahay. Baka mamaya mag-away na naman kayo. Paano yan, ma? Sayang yung isang taon ko kung titigil ako sa pag-aaral. Nilapitan ko nga ulit ang mga kamag-anak natin. Nagbabaka sakali ako na makahiram. Puro wala ang sagot nila Si ate kaya baka may kakilala siya. Doon sa inutangan niya ng 60,000, baka pwede pa siya ulit makautang. Malaki rin ang 100,000. Baka hindi na siya pautangin. Siguradong malaki na ang tubo nun. Kawawa naman ang ate mo. Baka hindi na makaahon sa utang. Paano naman ako? Gusto ko makatapos, ma. Nag-iisip nga ako ng paraan. Bukas na nga po ang exam ko Kaya nga sasamahan kita bukas. Baka po merong pera si Ian. Utusan niyo naman na mangutang si ate sa kanya. Alam ko nga may pera siya. Dahil nag-iipon ng pampa-opera daw. Para daw maging ganap ng babae. Yun naman pala may pera naman siya. Pakiusapan mo na manghiram si ate sa kanya, ma. Dati nang nangungutang sa kanya ang ate mo pero hindi siya pinahiram. Subukan lang niya kamo. O sige, pag uwi ng ate mo mamaya, kakausapin ko ulit siya. Samantala, may yaki ako namang ikinuwento kay Ian ang ginawa ni Carol. Kahit siya nagulat sa ginawa nito at hindi makapaniwalang sasayangin lang ang paghihirap ko sa paghahanap ng pera. Kasalukuyan kaming nasa food court ng mall na pinuntahan namin. Pinili ko yung sa sulok at malapit sa CR para wala masyadong makapansin sa amin. Alam ko kasing magiging emotional ako. Ano ba naman ang kapatid mo, be? Parang hindi nag-aaral Hindi ginagamit ang utak. Yun na nga Matinding pagpipigil lang talaga ang ginawa ko para hindi siya masabunutan. Tapos ganun lang ang sasabihin ni Tita Heidi. Hindi ko rin maiwasan na mag-alala dahil nagpapahiwatig si Carol na magpapakamatay. Pambihira naman ang kapatid mo. Siya na nga itong nakagawa ng kasalanan, siya pa may gana magpakamatay. Ikaw nga na puro hirap ang nararanasan, hindi man lang pumasok sa isip mo yan. Bukas na ang exam niya. Sasamahan daw siya ni Mama para makiusap. Baka nga makatulong ang promissory note. Bahala na sila kung ano ang gagawin nila.
Ginawa ko naman ang lahat eh. Oo nga. Ay, ipahinga mo na lang yung isip mo, be. Ay, baka naman magkasakit ka pa niyan. Ay, buti kung aalagaan ka nila. Gustuhin ko mang magpahinga. Eh kasama ko naman sa bahay ang nagpapasakit ng ulo ko. Yun nga lang. Ay, mabuti pa mag-ikot-ikot muna tayo para ma-relax ka. Mabuti pa nga. Gusto ko pag uwi ko mamaya, matutulog na lang ako. Malalim na ang gabi nang ihatid ako ni Ian. May sarili siyang sasakyan na 1 taon na lang matatapos na niyang hulugan. Yun ang unang beses na hinatid niya ako sa amin gamit ang kotse niya. Ayoko sana magpahatid. Kaya lang nag-aalala siya sa akin na uuwi ng gabing-gabi na. Hinintay ko munang makaalis si Ian bago ko pumasok ng bahay. Bahagya pa ako nagulat nang biglang bumukas ang ilaw sa sala. At nakita ko nakatayo si Mama sa may bintana. Bakit gising pa po kayo? Hinihintay kasi kita. Kaninong kotse yung gamit ni Ian? Sa kanya po yun. Malapit na nga niyang matapos hulugan eh. Ah, talaga? Bakit pag pumupunta siya dito, hindi niya gamit? Nagtitipid po siya sa gas eh. Nancy, mukha naman okay si Ian. Ang ibig kong sabihin baka meron siyang naitatabi. Baka naman pwede kang humiram sa kanya. Kung may pera man po siya, alam niyong merong pinaglalaanan yung tao. Babayaran naman natin sa kanya kapag nagkapera na tayo Kailan pa tayo magkakapera, Ma? Kailangan na rin niya yun. Ibig sabihin, hindi ka nagagawa ng paraan para makabayad si Carol? Gumawa na ho ako ng paraan, di ba? Baka kasi merong gawing masama ang kapatid mo. Kanina, habang kaming dalawa lang, wala na siyang bukang bibig kundi ang pagpapatiwakal. Ayokong mawala sa atin ang kapatid mo. Napakamakasarili naman niya. Lahat na nga ginagawa natin para sa kanya eh. Tapos ito pa ang igaganti niya. Tanggapin na lang kamo niya na hindi na siya makakapag-aral dahil sa kagagawan niya. Sayang naman kasi ang 1 taon. Tapos magpapa-enroll na naman siya. Wala na po akong pampa-enroll sa kanya sa susunod. Hindi ka ba naaawa sa kapatid mo, ha? Siya po ba naaawa sa atin, ha? Bata pa kasi ang kapatid mo. Kaya hindi pa niya naiintindihan ang sakripisyo natin sa kanya. Mga 21 na siya. May boyfriend na nga siya eh. Tapos sasabihin niyo, hindi pa niya naiintindihan ang sitwasyon natin. Ako na ang nakikiusap sa'yo. Wala na nga po akong magagawa pa. Subukan mo lang na utangan si Ian. O kaya sabihin mo na gusto ko siyang kausapin. Mabuti pa po dumirekta na lang kayo sa kanya. I-chat niyo na lang siya. Mabuti pa nga. Ang hirap mo ng pakiusapan ngayon Kinabukasan walang pasok ang public at private school sa lahat ng antas dahil sa bagyo. Hindi naman kasi ako mahilig makinig ng balita kaya wala akong alam sa panahon. Kaya pala pabugso-bugso ang ulan kahapon. Pumasok pa rin ako kahit may bagyo. Pwede naman kasing sa bahay na lang ako. Pero alam ko kasing kukulitin lang ako ni na Mama. Nung lunch break nagkausap kami ni Ian. Binanggit nga niya na nagchat nga daw sa kanya si Mama at nangungutang. Ako nga ang gusto niyang magsabi sa'yo eh. Kahit anong paliwanag ko, ipinipilit pa rin niya ang gusto. Ay, ganun nga siguro mga nanay. Lahat gagawin para sa anak. Kay Carol lang naman siya ganun eh. Ay, kung hindi ko pahihiramin si Tita Heidi, ikaw naman ang kukulitin nila na gumawa ng paraan. Kapag pinahiram mo si Mama, hindi ko kasi alam kung mababayaran niya agad. Ay, hayaan mo na. Maliit lang naman na sakripisyo to sa akin. Paano naman ang plano mo? Pwede tuloy lang sa pag-ipon. Sa'yo ko ibibigay ang pera, ha? Baka mamaya kasi kung saan padalin ng kapatid mo. Ikaw na rin mismo magbayad. Kung may ibang paraan lang sana eh. Hindi talaga ako manghihiram sa'yo. Si Tita Heidi naman ang nangihiram eh. Natatakot daw kasi siya na baka tutuhanin ni Carol ang banta. Alam mo, ayoko lang sabihin kay Mama. Pero parang ginagamit lang yun ni Carol para manipulahin kami. Ganun din ang palagay ko. Pero wag na natin subukan ng kapatid mo. Baka nga gawin talaga niya. Be,
Pasensya ka na ah. Pati tuloy ikaw, nadamay pa sa problema namin. Magkaibigan tayo, natural lang na tulungan at damayang kita. Nabuti na nga lang din, wala silang pasok ngayon. Pwede pa siyang humabol sa pagbabayad. Oo nga, sineswerte pa rin talaga siya. Kahit gusto ko sanang makatipid sa pamasahe dahil malakas nga ang ulan nung hapon, napilitan na lang ako mag-taxi pa uwi. Pagdating imbis na kumustahin ako sa maghapon sa trabaho, inuna pang tinanong ni Mama kung kailan magpapadala si Ian. Binigay ko naman po ang account nyo. Papadala na lang daw niya yung pera. Ay, mabuti naman. Maghapon ngang iyak ng iyak ang kapatid mo sa pag-aalala na hindi siya pautangin ni Ian. Pasalamat na lang tayo, mabait si Ian. Nabawasan pa tuloy ang ipon niya. Alam niyo naman na meron siyang pinaglalaanan ng pera niya eh. Hindi ko kasi alam dyan sa kaibigan mo. Bakit kailangan pa niyang magpa-opera? Magbihis babae na lang sana siya. Huwag na po nating pakialaman kung ano ang gusto ng tao. Nagpautang na nga siya eh. Opinyon ko lang naman yon. Wala naman akong masamang ibig sabihin. Hintayin niyo na lang po. Nasa biyahe pa yon. Mas malayo ang bahay niya eh. Mabuti na lang din at sinubukan kong mangutang. Ikaw naman kasi, nahihiya pa. Kaibigan mo naman siya. Ang poproblemahin niyo na lang ay ang pagbabayad sa kanya. Huwag na natin muna yan pag-usapan at sumasakit na nga ang ulo ko sa pag-iisip. Kung ako kasi sa inyo, dapat hindi niyo na lang pinapasok si Carol. Para alam niya ang kinahinat na ng ginawa niya. O tapos, kapag nagpakamatay ang kapatid mo, ha? Sino ang sisisihin ko? Ikaw? Baka naman panakot lang niya yun para makuha ang gusto niya. Higit kanino man, kayo ang nakakakilala sa kanya. Kaya nga naniniwala ako na pwede niyang gawin yon dahil kilala ko siya. Sana, ito na ang huling problemang ibibigay niya sa atin. Matuto na siyang makinig sa atin. Dahil sabi niyo nga, wala pa siyang muwang. Iniwan ko na si Mama at pumasok na ako sa kwarto namin. Naabutan ko pa si Carol na nakadapa sa higaan habang masayang may kausap sa cellphone niya. Sinulyapan lang niya ako sandali. Wala na rin bakas ng lungkot sa mukha niya. Alam niya kasi wala na siyang problema. Nakapag-exam nga siya at natuloy ang trip nila papuntang Vietnam. Kinukulit nga ako ni Mama ng pocket money nito. Pero sabi ko, sagad na ako. Hindi ko alam kung saan sila kumuha. Halos 1 linggo rin si Carol doon. Akala ko tapos na ang problema ko, hindi pa pala. Be, may binanggit ba sa ang kapatid mo? Tungkol saan? Nag-chat ba siya sa'yo? Oo eh. Anong sabi? Nagpasalamat sa'yo? Kararating lang niya nung 1 araw eh. Hindi. Hinihiram ang kotse ko. Pupunta daw kasi sila sa Baguio. Tinanong ko nga kung sino magmamaneho at ilang araw sila ron. Aba, nagulat ako sa sinagot. 5 araw daw. Ang lakas naman ng loob niyang hiramin ang sasakyan mo. Alam naman niya na ginagamit mo. Yan nga sabi ko, ginagamit ko kako. At saka layo ng pupuntahan nila. Hindi ko naman kilala yung magmamaneho. Paano kung may mangyari, di ba? Kahit kailan talaga, hindi nag-iisip ang babaeng yun. Akala niya, ganun lang kadaling manghiram ng kotse. Kaya nga eh. Huwag mo siyang pahihiramin kahit anong sabihin niya. Sinabi ko naman na hindi pwede. Hindi na rin naman nag-chat. Kilala ko yun. Kukulitin ka nun. Mangungonsensya pa yun. Nakuha, wag naman siyang ganun. Pinahiram ko na nga siya ng pera eh. Huwag mo na lang pansinin kapag nag-chat sa'yo. Kapag kinulit ka at kung ano-ano na ang sinasabi, isumbong mo sa akin. Ako na ang bahala sa kanya. Baka panakot na naman niya, magpapakamatay siya. Panakot nga lang niya yun. Si Mama naman dalang-dala. Sana kasi nag-working student ka lang siya nung mamatay ang ama niyo. Di kahit papano, makakatulong pa siya. Iba siya mag-isip. Palibhasa nga kasi, nasanay na hindi pinaghihirapan ng mga bagay na gusto niya. Sa mga magulang mo naman pala ang problema eh. Pero hindi rin eh. Bakit ikaw iba ka? Naalala ko,
Laging binabanggit ni Papa noon. Hindi ko raw namana sa kanila ang ugali ko, kundi sa lola ko. Na nanay niya. Kaya naman pala eh. Meron sana ako sasabihin sa'yo. Pero saka na, malayo pa naman. Hindi ko na rin muna binanggit kay Mama ang tungkol sa sinabi ni Ian na panghihiram sa kanya ng kotse ni Carol. Parang kararating lang din niya. Hindi pa kasi siya nakakapagpalit ng pambahay. Mukha rin siyang Biyernes Santo. May problema na naman po ba? Ay, nalulungkot lang ako. Sumahod kasi ako. 500 na lang ang natira sa akin. Pinambayad ko na sa utang. Ganun po talaga. May obligasyon pa tayo eh. Huwag na kayong malungkot. Makakaraos din tayo. Kailan pa? Baka hanggang sa magretiro ako, nagbabayad pa rin ako ng utang. Huwag kasi kayong mag-isip ng negatibo. Tsaka huwag nyo nang isipin kung magkano pa ang utang na kailangang bayaran. Basta bayad lang kayo ng bayad. Hanggang mamalayan nyo na lang na tapos na pala. Minsan, naiisip ko kung pinarurusahan ba ako ng Diyos dahil hindi na ako nakakapagsimba. Isipin nyo na lang po na pagsubok lang ito sa atin. Minsan, pinibigyan niya tayo ng problema, hindi para magdusa, kundi para maalala natin siyang lapitan. Siguro nga anak. Ma, umuwi na po ba si Carol? Nag-chat sa akin kanina. Baka daw gabihin siya. Ay, kawawa nga ang kapatid mo eh. Bakit naman siya kawawa? Paano kasi nagkukwento siya nung nasa Vietnam daw sila. Wala man lang siyang nabili na kahit ano kundi kape lang. Samantalang ang mga kaklase niya, ang daming nabili na pasalubong. Hindi naman po yun ang ipinunta niya ron eh. Kahit na, nakakaawa pa rin. Hindi po yun nakakaawa. Dahil nagawan naman natin ang paraan kung paano siya makakasama dun. Sa 1 linggo nga, sa Baguio naman daw sila pupunta. Wala nang katapusan na gastos. Ganun talaga. Gusto niya sa private school siya pag-aralin eh. Ang dami naman kasing university na libre. Kung may gastos man, maliit lang ang mga babayaran. Naisip ko nga na tama ka. Sana sinunod ko na lang ang sinabi mo nung mamatay ang papa ninyo na ilipat na siya ng eskwelahan. Sa bahay kasi na to, ako ang lagi niyong hindi pinapakinggan eh. Para din naman sa pamilya natin ang sinasabi ko eh. Alam ko naman yon. Patawarin mo sana ako kung nababaliwala kita lagi. Pakiusap lang po, Ma, ha? Kayo na lang ang bahala sa gagastusin niya sa pagpunta nila ng Baguio. Wala na talaga akong malalapitan. Gumagawa na nga ako ng paraan. Sabi ko sa kanya, magsabi rin sa mga pinsan niya na may trabaho na. Baka sakali na may magpautang sa kanya. Tama lang na kumilos din siya. Hindi na siya prinsesa para lahat ibigay sa kanya. Alam ko na hanggang ngayon, nagagalit ka pa rin sa kapatid mo. Sana naman kalimutan mo na yon. Naaapektuhan kasi ang relasyon ninyong magkapatid eh. Basta, wag lang siyang gagawa ng katangahan ulit. Wala na siyang gagawin na magpapahamak sa kanya. Sana nga. Sige na, Ma. Magpapahinga muna ako. Kanina pa kasi masakit ang ulo ko eh. Biglangan sumakit ang ulo ko. Nang makapagpalit ako ng damit, nahiga lang ako. Hindi ko naman alam na makakatulog ako. Hindi ko rin namalayan ang pagdating ni Carol at pagpasok sa kwarto namin. Lingid sa akin, meron na naman siyang hinihiling kay Mama. Na kahit si Mama hindi alam kung paano siya mapagbibigyan. Naalimpungatan na rin ako dahil sa narinig kong pag-uusap nila. Saan naman ako hihiram ng kotse ha? Walang basta-basta magpapahiram sa atin. Yun nga pong kotse ni Ian, ilang araw lang naman eh. Di ba nga, sabi sa'yo ginagamit niya? Mag-bus ka na lang, makakamenos ka pa. Mahirap nga po, hindi ko alam kung paano bumiyahe sa bus. Baka maligaw pa ako eh. Di ba may kaklase ka naman nakasama? Imposible naman na walang nakakaalam ni isa sa kanila. Mas madali nga kasi kapag may kotse. Kung pinipilit mo talaga, ikaw ang maghanap ng mahihiraman. Nag-chat nga ulit ako kay Ian pero hindi na siya sumasagot. Hindi kaya nagsumbong na siya kay ate?
Hindi pa siguro dahil wala namang binanggit ang ate mo kanina. Napakadamot naman ng baklang yun. Hindi ko na nagugustuhan yung lumalabas sa bibig mo, ha? Naturingan kasi siyang kaibigan ni ate, walang silbi. Anong walang silbi ang sinasabi mo dyan? Sa kanya nga galing yung pera na ibinayad mo para makasama ka sa trip niyo sa Vietnam. Sige na nga po, ako na lang ang bahalang maghanap ng mahihiraman. Makinig ka na lang sa akin. Mag-bus ka na lang papunta doon kasama ng mga kaklase mo. Baka kung ano pang mangyari sa kotseng hihiramin mo siguradong kami na naman ang ate mong mamomroblema sa huli. Napapailing na lang ako sa narinig kong pag-uusap nila. Sa hapunan, tahimik lang kami. Nagpapakiramdaman sa isa't isa. Kinabukasan day off ko, nagkita na lang kami ni Ian. Tawang-tawa siya habang nagkukwento ko sa kanya tungkol kay Carol. Ibang klase rin ang kapatid mo, be. Maipili talaga ang gusto. Ay, ang dami nga niyan chat sa akin Talagang hindi ko pinansin. Siguradong nagngingit-ngit na sa galit yun. Nagulat nga ako Hindi siya kinampihan ni Mama. Kinontra pa siya sa gusto niyang mangyari. Ay, baka natauhan na rin si Tita Heidi. Ay, sana nga. Dahil totoo naman na kapag may masamang nangyari sa kotse na hihiramin nila, kami na naman ni Mama ang problemado sa huli. Sinabi mo pa, be. Ang dami niyo nang ang problema ni Tita dadagdagan pa niya. Kapag hindi siya nakinig sa amin, bahala na siya sa buhay niya. Hindi ko na siya tutulungan. Lalayasan ko pa sila kapag nagkataon. Uy, gusto ko yan. Nagiging palabang ka na, be. Dapat nga nung ka pa bumukod Nasa tamang edad ka na rin naman. Tingnan mo ko, pagka-graduate ko pa lang, hinayaan na ako mamuhay mag-isa ng mga magulang ko para daw matuto ako sa buhay. Iba naman kasi ang sitwasyon mo sa akin Sa bagay nga, ay sana dumating yung panahon na makakapag-enjoy ka rin. Ano nga pala yung sasabihin mo sa akin sana? Yayayain sana kita na magbatangas tayo kapag medyo maluwag-luwag ka na. Naku be, hindi pa yan mangyayari hanggat nag-aaral pa si Carol. Ay, yun na nga din na naisip ko Tignan mo nga yung itsura mo. 25 ka pa lang pero ang tanda na ng itsura mo. Lagi na lang nakakunutan noo. Ay sige ka, lalo kang tatandang tignan yan. Hindi ko na namamalaya na kunot na pala ang noo ko. Magpa-facial tayo minsan. Baka makatulong. Tsaka na yung mga plano mo. Kapag marami na akong pera, kahit araw-araw pa. Sige na nga, makakapaghintay naman ako Nare-relax naman ako sa paglabas-labas natin na ito Dapat pala, noon pa natin ginawa no? Akala ko kasi tuwing lalabas, magastos Mapapagastos ka lang naman kapag meron kang bibilhin. Gabi na ulit ako uuwi para matutulog na lang. Ay baka pagising mo, wala ka ng utang. Sana nga, panaginip lang lahat ng mga nangyari nung nakaraan. Sa bigat siguro ng dinadala ko kaya ko yun nasabi. Hinatid ulit ako ni Ian sa bahay. Pagpasok ko, hindi ko inaasahang makikitang gising pa pala si Carol. Hinihintay daw talaga niya ako. Ano na naman ang sasabihin mo? Pilsan mo na, inaantok na kasi ako Baka pwede mo namang kausapin si Ian na pahiramin ako ng kotse. Bakit ko naman yun gagawin ha? Best friend mo siya kaya hindi siya tatanggi. Teka nga Carol, saan ka ba kumukuha ng kakapalan ng mukha ha? Anong sinasabi mo? Ang sabi ko, ang kapal ng mukha mo! Tingin mo lahat ng tao, pagbibigyan ka sa mga kapritsyo mo? Nagbabakasakali lang naman ako Ano ba kasakali? Pinipilit mo yung tao? Akala mo yata hindi ko alam na nagchat-chat ka sa kanya? Kinukulit mo siya. Kahit sinabi na niya na ginagamit niya araw-araw yung kotse niya sa pagpasok sa trabaho. Hindi ka ba talaga makaintindi, ha? Hindi mo naman kailangan magalit. Dahil punong-puno na ako sa'yo. Sarili mo lang kasi ang iniisip mo Binili ni Ian ang kotse na yon para sa sarili niya. Hindi ka kasama sa plano. Akala mo naman, kapag magasgasan ng kotse niya, may pambayad ka? Ano? Ako na naman ang kukulitin mo?
Hindi pa nga natatapos ang problema natin. Balak mo na namang dagdagan. Oo na, hindi na ako hihiram sa kanya. Parang ikaw pang nagmamalaki dyan, ha? Hoy! Hindi ka prinsesa para lahat ng gusto mo, ibibigay namin. Magkaroon ka naman sana ng delikadesa. Dahil oras na may gawin ka na namang kalokohan, lalayas ako sa bahay na to! Hindi nakakibo si Carol. Tinalikuran ko na siya at nakita ko pa si Mama na nakatayo sa tapat ng pinto ng silid niya. Hindi naman siya nagsalita hanggang makapasok ako sa kwarto namin. Nagpupuyos pa rin ako sa galit. At parang gusto kong itapon ng lahat ng makita ko para maibsan ang nararamdaman ko. Mula ng araw na na-scam si Carol, lumayo na talaga ang loob ko sa kanya. Naging mainitin na rin ang ulo ko. Hindi na rin buo ang tiwala ko sa kanya. Pagkatapos ng matindi naming pagtatalo, hindi na kami nagkibuan. Hanggang nalaman ko na nakaalis na siya papuntang Baguio. Mabuti, napilit niyong mag-commute na lang siya. Hindi naman niya kabisado ang pagpunta sa Baguio eh. Baka kung mapano pa sila. At isa pa, marunong lang siyang magmaneho, pero wala siyang lisensya. Nakahiram siya ng sasakyan. Kanino siya nakahiram? Sa pinsan ninyong si Nikki. Naman, bakit niyo pinayagan? Kilala niyo naman ang mama ni Nikki. Nalaman ko lang naman nang paalis na siya. Buong akala ko nga, magko-commute lang sila. Gusto lang naman kasi niyang magyabang sa mga kaklase niya eh. Yun na nga. Buti sana kung sarili niyang kotse. Ay nako, sana walang maging problema. Dahil oras na may nangyari na naman, hindi ko na siya tutulungan. Matitiis mo ba ang kapatid mo? Dapat nga noon pa eh, para matuto siyang tumayo sa sarili niyang paa. May kasalanan din ako eh. Sinanay ko kasi siya sa marangyang buhay. Nasanay siyang laging nakikipagsabayan sa mga kaklase niya. Na hindi dapat. Tingnan niyo tuloy, napakasutil ng babaeng yun. Gusto niyang manipulahin lahat ng tao sa paligid niya. Pwede pa naman siyang magbago eh. Hindi pa naman huli ang lahat. Sa nakikita ko, hindi niyo na siya mapapasunod ngayon. Pag uwi niya, kakausapin ko ulit siya. Inaasahan ni Mama na pagkatapos ng 5 araw babalik na si Carol. Pero hindi pa rin siya nakakauwi. Wala rin tawag mula sa kanya. Hindi rin sumasagot sa mga chat ni Mama kahit naka-online naman. Pang-6 na araw tsaka siya umuwi na balisa. Sinabi niya agad na binangga sila at tinakasan. Nasa bahay daw ng kaklase ang kotse ng pinsan namin. At hindi masabi ang nangyari. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Hindi ka nakinig sa amin ng ate mo? Wala naman po kaming kasalanan. Kami nga ang biktima eh. Tinakasan kami. Siguradong magagalit si Nikki at ang tita Stella mo. Kilala mo naman kung paano yun magalit. Hindi pa nga po alam ni Ate Nikki eh. Sabihin mo na sa kanya habang maaga pa. Huwag mo nang patagalin pa. Sigurado naman na alam na niya na nakabalik ka na. Natatakot po ako, baka nandun si Tita Stella. Si Ate Nikki walang problema pero ibang mama niya. Mata pobre yun eh. Ay alam mo naman pala eh. Pero ang lakas pa rin ang loob mo na manghiram. Paano po yan? Sigurado na sasabihin na lang ipagawa natin. Saan tayo kukuha ng pera na pampagawa? Tsaka na lang nating isipin yan. Sasamahan na kita sa bahay ng pinsan mo. Basta, maging mapagkumbaba ka lang. Hihingi naman po ako ng tawad eh. Pinuntahan nga nila ang bahay ng pinsan namin na malapit lang naman sa amin. Nagkataon na wala dun si Nikki at si Tita Stella lang ang nandun. Lalong natakot ang kapatid ko sa nakikitang talim sa mga mata ng tiyahin namin. Nakakatanda siyang kapatid ng papa namin. Hindi kami ganun ka-close sa kanya dahil sa ugali niya. Hindi niya kinikilala ang mga kamag-anak na mahirap lang ang katayuan. Nasaan ang kotse ng anak ko? Dapat kahapon mo pa sinoli yun ah. Nasa car wash pa ba? Tita, may sasabihin po ako. Huwag sana kayong magagalit ah. May nangyari ba? Sumagot ka, wag mo akong pinaghihintay. Nabangga po yung sasakyan. Ano?
Binangga mo? Iniingatan yun ni Nikki. Nananahimik kasi ang kotse dito, hiniram-hiram mo. Hindi ka naman pala marunong mag-ingat. Ate, huwag ka naman magalit. Hindi naman sinasadya ng anak ko eh. Hindi rin siya ang nagmamaneho. Napakayabang kasi ng anak mo. Feeling mayaman. Baon naman kayo sa utang. Hoy, ikaw Carol, huwag masyadong lumipad ng mataas. Wala ka pa naman nararating eh. Tingnan mo tuloy ang nangyari. Nakaperwisyo ka pa. Ipagagawa na lang namin. Hindi naman namin tatakasan ng obligasyon. Dapat lang. Sa uli-uli, pagsabihan mo yung anak mo, Heidi. Oo, ate. Pasensya na talaga sa nagawa ng anak ko. Hindi naman talaga niya sinasadya eh. Walang may gusto sa nangyari. Hanggang makauwi, walang tigil sa pag-iyak si Carol. Maliban kasi sa mga masasakit na salitang sinabi sa kanya ng tiyahin namin, napahiya din siya sa mga taong nakarinig sa mga sinabi ni Tita Stella. Awang-awa naman sa kanya si Mama. Wala siyang tigil sa pagpapatahan sa kapatid ko. Maya-maya tumawag ang tiyahin ko. Tinatanong kung nasan ang kotse at sila mismo ang kukuha at magdadala sa talyer na pipiliin nila. Bakit dadalhin na agad nila? Wala pa naman tayong pera na pampagawa. Narinig mo naman ang sinabi ko. Ang sagot lang sa akin, maghanap na ako ng pera sa lalong madaling panahon. Sorry, Ma, ha? Hindi ko sinasadya. Nabigyan kayo ng problema. Kung nakinig ka lang sana sa amin, hindi tayo aabot sa ganito. Magbibigay naman po ng pera ang kaklase ko. Hindi pa rin sapat yun. Saan po tayo lalapit para humingi ng tulong? Iniisip ko na nga kung kanino pa ako pwedeng lumapit eh. Hindi na pwede sa mga katrabaho ko. Sira na kasi ako sa kanila. Wala nang magtitiwala sa akin na magpautang. Sa mga kamag-anak naman natin, may utang pa tayo sa kanila. Si Ate Nancy na lang palang pag-asa natin. Nakalimutan mo na ba ang sinabi niya, ha? Kapag may problema ka na naman na ginawa, hindi na siya tutulong sa atin. Sinabi niya lang yon. Hindi niya ako pababayaan. Hindi ako kayang tiisin ni Ate Nancy. Kilala mo ang ate mo kapag sinabi niya. Pakiusapan niyo po si Ate, Ma. Oo naman, kakausapin ko pa rin siya pagdating niya. Tatanggapin ko na lang ang mga masasakit niyang salita. Basta tulungan lang niya ako. Sana naman kasi, maging aral na sa'yo ang nangyari. Kanina pa ako hindi mapakali. Kahit nung tanghalian, hindi rin ako makakain. Hindi ko naman maintindihan ang sarili ko. Tama nga siguro si Ian. Kailangan ko rin magbakasyon para ma-relax. Mula kasi na magtrabaho ako, subsob na ako sa trabaho at wala nang oras sa sarili. Pinag-iisipan ko na rin bumukod. Baka yun lang ang kailangan ko para magkaroon ng peace of mind. Hindi ko naman tatalikuran ang obligasyon ko sa pamilya at sa mga utang namin. Siguro kapag nakapagtapos na si Carol, pwede na akong magpaalam. Mabuti, maaga ka umuwi. Kanina pa kasi kita hinihintay eh. Nakabalik na po ba si Carol? Oo. Oh, bakit naman ganyan ang mukha niyo? May problema na naman ba? Kasi, yung kotse na ginamit ng kapatid mo, nabangga. Ano? Yun na nga bang sinasabi ko eh. Eh di siguradong galit na galit si Tita Stella. Ganun na nga. Gusto niyang ipagawa natin ang kotse. Ay nako, paggawan niyo ng paraan kay Carol. Tutal naman eh, siyang may kasalanan. Lahat na ng kakilala at kaibigan niya. Hiningan na niya ng tulong pero mga kapos din. Eh kung sinasabi niyo to para tulungan ko siya, wala rin ho akong magagawa, Ma. Huwag niya kamo akong kulitin. Kapatid mo pa rin siya. Huwag mo naman sanang talikuran ng kapatid mo. Hindi ko siya tinatalikuran. Wala lang akong magagawa para matulungan siya. Baka mapatigil na rin siya sa pag-aaral. Kayo po ang bahala. Ano bang parusa ito sa atin ng Diyos? Hindi po ito parusa sa atin. Bunga po ito ng pag-spoil niyo sa kapatid ko. Parang ako naman ang bibigay sa dami ng problema natin.
Hayaan niyo po kasi siyang lumutas ng problema niya. Siya nga po pala, ilang araw muna ako kay na Ian. Ayoko munang makita at makasama si Carol. Ayokong kukulitin niya ako. Huwag mo naman kaming iwan, anak. Tayo na nga lang ang pamilya dito eh. Ma naman, ngayon lang ako humiling sa inyo. Hindi niyo pa ba ako mapagbigyan? Kaya lang, anak. Babalik din po ako kapag maayos na ang sitwasyon sa bahay na ito. Wala ang kapatid ko ng mga oras na yon. Isang maleta din ang dala kong damit. Naaawa man ako kay mama pero kailangan ko tong gawin. Hanggat nasa bahay ako, hindi matututong kumilos si Carol. Pagdating sa inuupahang apartment ni Ian, sinalubong niya ako at kinuha ang dala ko. Alam niya ang pagdating ko dahil tinawagan ko siya. Alam mo bang tumawag sa akin si Carol? Umiiyak ang bruha at nagmamakaawa na tulungan ko siya. Galit na galit nga daw ang tiyahin niyo at kailangan paggawa ang kotse. Sabi ko, wala na ako mapapahiram sa kanya. Sagutin ba naman ako na alam niyang may ipon ako kaya wag daw akong magsinungaling. Kaloko ang kapatid mo ah. Ganun nga yun. Ayaw niyang tinatanggihan siya kapag humingi ng tulong. Akala mo may patago sa akin eh. Hey nako, kapag tumawag ulit sa'yo, wag mo nang sagutin pa. Ay, hindi na nga dahil inaaway na niya ako. Siya nga pala. Salamat nga pala sa pagpapatira mo sa akin dito ah. Wala na talaga akong ibang mapuntahan na hindi ako masusundan ni Carol eh. Sigurado ka ba na hindi ka niya masusundan dito? Oo naman. Hindi ko naman sinabi kung saan ka nakatira eh. Alam mo, Be, masaya din ako na kasama kita. Sa wakas, may kasama na rin ako dito. Huwag kang mag-alala. Makikihati ako sa gastusin mo. Ay, kahit hindi na. Ako nang bahala. Gusto ko habang nandito ka, relax ka lang. Iwan mo muna ang problema sa bahay niyo. Nang malaman ni Carol ang pag-alis ko, galit na galit siya. Kulang na lang magwala siya. Pilit lang siyang pinapakalma ni Mama. Iyak siya ng iyak na para bang nawalan siya ng kakampi. May ilang sandali rin siya sa ganung ayos bago tumigil sa pag-iyak. Nang kalmado na siya, tsaka siya kinausap ng mahinahon ni Mama. May nahanap ka na bang pera? Wala pa po, Ma. Kahit boyfriend ko, hindi ko maaasahan. Nang malaman niya ang nangyari, nakipag-break siya sa akin. Mabuti na rin yun. Habang maaga pa nakilala mo na ang tunay niyang ugali. Oo nga po. Kaya lang ang sakit lang na kung kailan ko siya kailangan. Tsaka naman niya ako iniwan. Parang si ate lang. Intindihin mo na lang ang ate mo. Hindi lang yung nagsasalita. Pagod na rin siya sa kaiintindi sa atin. Siya lang po kasi ang makakatulong sa akin eh. Wala na rin siya magagawa pa. Tinawagan ko rin si Ian, pero wala din daw. Alam ko, ayaw lang niyang magpahiram. Wala ka naman kasing ipambabayad eh. Ano pong gagawin ko? Galit na rin sa akin si Ate Nikki. Tanggapin mo na lang lahat ng mga sinasabi nila sa'yo. Magpakumbaba ka na lang. Kahit iniinsulto na nila ang pagkatao ko, Oo, dahil ikaw naman kasi ang nagkamali. meron pa po akong gustong sabihin sa inyo. Huwag mong sabihin na problema na naman yan. Opo, may malaki rin po kasi akong utang sa kaklase ko. Sinisingil na niya ako. Dahil sa akin hindi siya nakasama sa trip namin. Hindi ko kasi naibalik yung pera na nakasama sa pagsusugal ko noon. Galit na galit po siya sa akin dahil hindi siya nakapag-exam at hindi makakagraduate. Bakit nandamay ka pa? Hindi ko nga po kasi alam na scam yun. Gusto ko lang naman na makatulong sa kanya eh. Para mo na rin niloko yung tao. Pakiusapan mo na lang siya na kapag nakahanap ka na lang ng trabaho, tsaka mo siya babayaran. Ibig po bang sabihin, Ma, hindi na ako makakapasok? Kinausap ko kasi ang tita Stella mo kanina. Nakiusap akong huhulug-hulugan ko na lang ang bayad sa pagpapagawa nila sa kotse. Wala ka ako tayong hawak na pera na maibibigay. Pumayag naman siya na hulugan ko kada sahod.
Kaya wala na akong maibibigay na allowance mo. Sayang naman po, Ma. Sana kasi sumunod ka sa amin dahil para yun sa kapakanan mo rin. Maghanap ka ng trabaho at unahin mo na ang kaklase mo na inutangan mo. Natatakot po ako sa kanya. Ayoko na nga po siyang makita eh. Oy, bakit naman? Pinagbabantaan ba niya ang buhay mo? Nagtalo po kasi kami. Sa galit ko, sinabihan ko siya na wala akong balak na ibalik sa kanya ang pera niya. Sinabi niya na ipapakulam niya ako. Ano? Taga saan ang kaklase mo na ito? Hindi ko po alam kung saan siya nakatira. Hindi ko rin po alam ang probinsya niya. Mayabang ka rin kasi. Dapat humingi ka na lang ng tawad sa kanya. Ikaw pang may ganang magalit. Mainit lang po kasi ang ulo ko. Kung ano-ano rin kasi ang sinabi niya sa akin. Hindi kasi niya inaasahan na makakasama pa ako sa trip namin. Ipagtanong mo kung saan siya nakatira. Kailangan natin siyang makausap. Huwag mong baliwalain ang sinabi niya. Wala nga pong nakakaalam. Hindi na rin siya pumapasok. Lahat na lang yata ng problema pinasok mo na. Hindi ko naman ginusto na mangyari to eh. Hindi mo nga ginusto, pero pwede mo namang iwasan. Sa totoo lang, pagod na rin ako sa pag-intindi sa'yo. Ayusin ko na po ang buhay ko. Hindi na magiging matigas ang ulo ko. Huwag mong sabihin. Gawin mo. Baka gawin ko rin ang ginawa ng ate mo kapag pinairal mo pa yung katigasan ng ulo mo. Lalayas na rin ako sa bahay na ito. Ilang beses rin tumatawag sa akin si Carol at nagchat-chat pero hindi ko siya pinapansin. Hanggang sa nagsawa na siguro. Kahit si Mama iniwasan ko na rin kausapin. Nang mga sandaling yun, nasa grocery si Ian. Paglabas niya, naghihintay sa kanya si Carol. Carol? Ay, anong ginagawa mo rito? Kasama mo ba si Tita Heidi? Ako lang mag-isa. Galing kasi ako sa paghahanap ng trabaho. Nakita kitang pumasok kaya hinintay na kita dito sa labas. Naghahanap ka ng trabaho? Ibig sabihin, hindi ka na pumapasok? Wala naman akong choice eh. Iniwan na kasi kami ni Ate Nancy. Sarili lang niya talaga ang iniisip niya. Hindi mo kasi masisisi ang kapatid mo. Sinabihan ka na niya pero anong ginawa mo? Paulit-ulit lang silang binibigyan ng problema. Kapatid pa rin niya ako. Tama lang na unahin niya ang pamilya kaysa sa sarili niyang kaligayahan. Ibang klase ka rin, no? Hindi mo pa rin alam kung paano magpakumbaba. Isa ka pa. Akala mo yata nakalimutan ko ng ginawa mo. Alam mo, kapag ganyan ang ugali mo, lalong lalayo ang grasya sa'yo. Baka mahirapan ka sa paghahanap ng trabaho. Ipapakita ko sa'yo na may mahahanap akong trabaho na may malaking sahod. Sana nga, para mabayaran mo na ang utang mo sa akin. Paano kung hindi na kita bayaran? Aba, alam mong meron akong pinaglalaanan ng perang yon. Pinaghirapan kong ipunin yon. Kaya ko lang pinautang sa inyo dahil sa ate mo. Siya na lang ang singilin mo. Total magkaibigan naman kayo. Bakit siya? Ikaw may utang sa akin. Huwag ka nang umasa pa. Tama lang na hindi ka suportahan ng ate mo dahil maldita ka. Lalo kang mamalasin. Tingnan ko lang kung makahanap ka ng trabaho. Sisiraan kita sa lahat ng kumpanyang aaplayan mo. Hindi mo ako kilala, Carol. Galit na tinalikuran ni Ian si Carol. Pagdating sa bahay, hindi pa rin humuhupa ang galit niya. Nagtaka naman ako sa itsura niya na hindi maipinta ang muka. Nang tanungin ko siya, ikinuwento naman niya ang paghaharap nila ng kapatid ko. Ako na ang humingi ng dispensa sa kanya sa inasal ni Carol. Napahupa ko naman kahit papano ang galit niya. Gusto ko sanang kumprontahin si Carol pero alam kong lalaki lang ang gulo. Pinalipas ko na lang ang ginawa niya. Bala ko pa rin naman siyang kausapin. Pero sa ibang pagkakataon na, uunahin ko muna ang utang ko sa pinsan ni Ian. Ay, pagod na ako sa paghahanap ng trabaho. Magtiyaga ka lang. Makakahanap ka rin ng trabaho. Sinumpa yata ako ng baklang Ian na yun eh. Ikaw naman kasi. Bakit kailangan mong pagsalitaan ng ganoon yung tao? Tapos,
Sinabi mo na hindi mo na siya babayaran. Samantalang, sinabi mo sa akin na magbabago ka na. Sorry ma, nadala lang ako ng inis ko sa kanya. Puro ka na lang sorry. Hindi ka naman nagtitino. Kaya hindi ka makahanap ng trabaho. Hindi dahil sa sinampakan ni Ian, kundi karma na yan sa'yo. Akala ko pa naman kakampi ko kayo. Kakampi mo nga ako, pero hindi ko nakukonsintihin ang mga ginagawa mong mali. Hindi na nga ako uulit. Pwede ba, Carol? Kung hindi rin lang naman bukal sa loob mo, huwag ka na lang magsalita. Basta, bilisan mo na lang na maghanap ng trabaho. Tinatamad na nga po ako eh. Lalo na nung makita ko yung mga kaklase ko na nag-OJT na. Kasalanan mo rin eh. Nag-aksaya pa kami ng pang-trip mo. Hindi ka naman gagraduate. Kayo tong may gusto na huminto ako eh. Dahil nagkabaon-baon na tayo sa utang dahil sa kagagawan mo. Walang dapat sisihin kundi ikaw. Kahit si Mama nauubos na rin ang pasensya kay Carol. Tingin niya wala pa rin siyang pagbabago. Hinayaan lang din niya kung ayaw maghanap ng trabaho. Napapagod na rin kasi siya makipagtalo rito. Kahit napapansin niya matamlay ito, hindi na rin niya pinapansin. Baka kasi nag-iinarte lang. Isang araw na walang pasok, gusto pa sana magbabad sa higaan ni Mama. Pero napabangon na siya sa malakas na sigaw ni Carol. Ay, bakit ka sumisigaw? Ma, nalalagas ang buhok ko. Pati mga kuko ko, nangingitim at parang matutuklap. Hindi kaya sa shampoo na ginamit mo, kaya naglalagas ang buhok mo? Paano niyo po ipapaliwanag ang mga kuko ko? Hindi ko alam. Huminahon ka muna at magtatanong ako sa mga kapitbahay natin. Baka merong makasagot kung anong nangyayari sa'yo. Hindi po kaya may malubha akong karamdaman? Wala naman siguro. Di sana nangihina ka ngayon. Bakit ba puro na lang kamalasan ang nangyayari sa akin? Tumigil ka nga sa pagsasalita ng malas. Kaya lumalayo ang grasya sa atin eh. At puro na lang masama ang nangyayari. Ma, masakit din po ang bibig ko. Dumudugo ang... Natatanggal ang ngipin mo. Ma, ano bang nangyayari sa akin? Dito ka lang. Lalabas lang ako sandali. Nanginginig pa si Mama na lumabas ng bahay. Isang matandang kapitbahay ang napagtanungan niya kung ano ba talaga ang nangyayari kay Carol. Hindi inaasahan ni Mama na yun ang maririnig niyang sagot mula kay Aling Eva. Walang dudang kinukulam ang anak mo, Heidi. Ano po? Kulam? Sigurado po ba kayo dyan? Oo, dahil sa mga sintomas na binanggit mo. Sa probinsya kasi namin uso ang pangungulam eh. Isa yan sa mga sakit na ibinibigay sa mga biktima. Kung ganon, kahit dalhin ko siya sa doktor, hindi rin gagaling ang anak ko. Baka lumala pa. Ganon na nga. Kailangan maghanap ka ng magaling na albularyo. May alam po ba kayo na albularyo, Aling Eva? Albularya ang aking ina, pero matagal na siyang namayapa. Wala na akong ibang kilala eh. Kailangan kong makahanap ng albularyo. Saan ako makakahanap kaya? Kailangan mo magmadali. Oras na hindi siya patawarin ng taong kumulam sa kanya, pwede siyang mamatay. Kaya maghanap ka na ng albularyo na lalaban sa taong yon. Nang bumalik si Mama sa bahay namin, nakita niyang namimilipit sa matinding sakit ng tiyan si Carol. Agad siyang lumapit at tinawakan ng tiyan nito. Nagulat siya sa tigas. Parang kasing tigas ng bato at malamig ang pawis nito. May nalaman po ba kayo? Sabi ni Aling Eva, may kumukulam daw sa'yo. Hindi po kaya yung kaklase kong si Rita? Siya lang naman ang nagbanta sa akin eh. Posible nga. Kapag hindi ka niya mapatawad, pwede ka mamatay. Hindi ko naman po alam kung nasan siya para makahingi ng tawad. Kailangan nating makahanap ng magaling na albularyo. Siya na ang bahala sa kung sino man namang kukulam na yon. Saan naman tayo maghahanap? Hindi ko nga alam. Tatawagan ko ang ate mo. May pakialam pa kaya siya sa atin? Oo naman.
Sobrang sakit ba ang tiyan mo? Kaya ko naman pong tiisin. Dahil walang pasok, maghapon ako natulog. Umalis naman si Ian para dalawin ang pamilya niya. Sinadya kong i-off ang cellphone ko para walang abala sa pamamahinga ko. Hapon na nang magising ako. Doon ko lang nakita na maraming message sa akin si Mama. Bigla akong napatingin kay Ian na kararating lang din. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Mama mo ba yung nag-chat sa'yo? Oo, may sakit daw si Carol eh. Pinapauwi ako. O ano, uuwi ka ba? Ay pwede naman kitang ihatid. Tapos uwi din tayo. Baka kailangan lang ng pera ni Tita Heidi. Siguro nga, baka walang pambili ng gamot. Pasensya ka na, Beha. Nawala na talaga ako ng amor sa kapatid mo eh. Hanggang ngayon, masama pa rin ang loob ko sa kanya. Naiintindihan naman kita eh. Pagkahatid mo naman sa akin eh, pwede ka nang umuwi. Oy, hihintayin na rin kita kahit sa labas lang ako ng bahay nyo. Halika na, baka gabihin pa tayo. Sige, nag-aalala rin ako eh. Kahit sutil ang kapatid kong yun, ayoko naman na mapaano siya. Sa labas pa lang sinalubong na ako ni Mama na umiiyak. Paputol-putol niyang sinabi ang kalagayan ni Carol. Ang tumatak lang sa isip ko ang sinabi niyang may kumukulam dito. Wala sanang balak pumasok si Ian. Pero nang marinig yun, pumasok na rin siya para makita ang kalagayan ng kapatid ko. Kanina pa siya natutulog. Mabuti na rin siguro dahil iyak siya ng iyak. Naubos na ang buhok sa ulo niya, pati mga kuko niya, pati mga ngipin niya. Isa-isa na nagtatanggalan. Meron ding lumalabas sa tainga niya. Kanina, akala ko kung ano, pero may lumabas na alupihan doon. Kaya pala dumadaing siya na masakit. Tama po kayo, Tita Heidi. May kumukulam nga kay Carol. Yun nga ang sabi ng matandang kapitbahay namin. Gusto ko na siyang dalhin sa ospital kaya lang baka lalong lumala ang kalagayan niya. Huwag niyo pong gagawin yan, Tita. Ilalagay niyo lang sa kapahamakan si Carol. May kakilala ka bang albularyo, iho? Meron po. Kaya lang, hindi ako sigurado kung buhay pa ang matandang yon. Malayong lolo namin siya eh. Tatawagan ko nanay ko at itatanong ko sa kanya. Tawagan mo na, iho. Ma, alam niyo po ba kung sino ang gumagawa nito kay Carol? Yung kaklase lang naman niya ang nagbanta sa kanyang ipakukulam siya. Ginamit rin kasi niya ang pera ng kaklase sa sugal, kaya gumaganti sa kanya. May kasalanan naman pala siya eh. Oo nga, pero hindi sapat na dahilan yun para ipakulam niya ang kapatid mo. Sana lang buhay pa ang lolo ni Ian at kaya pang manggamot. Sana nga, Iha. Ayoko mawala ang kapatid mo. Ay, Tita Heidi, magandang balita. Buhay pa daw si Lolo Guido at nanggagamot pa. Yun nga lang, sabi ng nanay ko, hindi pwedeng lumabas ng baryo nila si Lolo dahil nawawala ang bisa ng panggagamot niya. Kung ganon, tayo na lang ang pumunta sa kanya. Sige po, ihatid ko na kayo sa kanya. Binigay naman ng nanay ko ang direksyon papunta dun eh. Naghanda na kami para sa pag-alis. Binalot na lang namin ng kumot si Carol. Mahimbing pa rin siya natutulog. Tinabihan siya ni Mama sa likod ng sasakyan habang nasa harapan ako. Marami namang kapitbahay ang nakikiusyoso sa amin. Umaandar na ang kotse nang mapansin ko si Tita Stella na nakatayo sa di kalayuan at nakatingin sa amin. Habang daan, dinig namin ang mahinang usal ng pagdadasal ni Mama. Inabot na rin kami ng gabi. Madilim ang daan dahil magkakalayo ang mga poste ng ilaw. Nakakapagtaka na talaga. Hoy, baka naman mabangga tayo sa kakalingon mo. Ay, hindi mo ba napapansin? Paikot-ikot lang tayo eh. Kasi 3 beses na nating nadaanan yung punong mangga na yun na nasa tabing kalsada. Ang tinitingnan ko, yung mga poste ng ilaw. Pare-pareho kasi sila eh. Sana naman hindi tayo pinaglalaruan.
Naku, wag naman sana. Ituloy mo lang ang pagmamaneho mo. Sa totoo lang, pagpasok pa lang natin sa lugar na to, nagtatayuan ang balahibo ko. Wala ring signal kaya hindi ko matawagan ng nanay ko. Itatanong ko sana kung malapit na ba ang Baryo Mapula. Huwag mo naman akong takutin, Ian. Alam mo naman na duwag ako pagdating sa ganito eh. Hindi ako nananakot. Sinasabi ko lang ang nararamdaman ko. Magdasal na lang tayo para makaalis na tayo sa lugar na to. Ay, kailangan na talaga natin makaalis. Baka dito pa tayo tumirik. Paubos na kasi yung gas nitong kotse. Pumikit pa ako at paulit-ulit na nagdadasal. Sa kalagitnaan, nakarinig ako ng boses na sumasabay sa pagdadasal ko. Nakakakilabot ang boses niya. Ang paraan ng pagbigkas ng dasal niya parang nanunuya. Ay, salamat sa Diyos. Nandito na tayo sa baryo ni Lolo Guido. Salamat naman kung ganun. Hindi naman pala liblib tong lugar eh. Marami na rin kasing bahay na bato. Ay, ayun ang bahay ni Lolo. Yung may puno ng duhat sa harapan. Nandiyan pa rin palang puno na yan. Huling punta ko kasi dito, bata pa ako. Gagaling na rin ang kapatid ko. Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon na maligaw. Isang matandang babae ang nagpakilalang kapatid ni Lolo Guido ang sumalubong sa amin. Nagpakilala rin si Ian at umaliwalas naman ang mukha ni Lola Iya. Pagpasok namin sa bahay, naroon si Lolo Guido. Parang alam na nito ang pagdating namin. Lumapit sa kanya si Ian at nagmano sabay pakilala. Hinawakan naman siya sa mukha ng matandang lalaki. Matindi ang galit ng taong gumawa nito sa iyong anak. Gusto niyang pagdusahan ito. Nagmamakaawa po ako. Iligtas po ninyo ang anak ko. Ay, huwag kang mag-alala. Lahat gagawin ko para gumaling ang dalagang ito. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat na ako sa inyo. Humarap na si Lolo Guido sa kanyang munting altar at saka nagsimulang umusal ng Latin na salita na galing sa libreta na ipinamana pa sa kanya ng mga ninuno. Tingin ni Mama humiwalay ang kaluluwa ng matandang lalaki at naglakbay kung saan. Samantala, sa labas na lang kami naghintay ni Ian. Kinuwento ko rin sa kanya ang naranasan ko kanina. Talaga bang merong humahadlang sa atin para hindi tayo makarating sa bahay ng lolo ko? Ganun na nga. Mabuti na lang. Hindi ako nagpatalo sa nilalang na yun. Hindi ka talaga matatalo. Malakas ang pananampalataya mo eh. Sana gumaling na si Carol. Gusto ko nang bumalik sa dati ang lahat. Magaling si Lolo Guido, kaya wala kang dapat ipangamba. Sana lang, pati ugali ng kapatid mo magamot na rin. Yan din ang hiling ko. Para din naman sa kanya yun eh. Kahit binigyan niya ako ng sama ng loob, hindi ko pa rin gugustuhin na mapahamak siya. Kung ano-ano pa ang pinagkwentuhan namin ni Ian. Katulad ng konti na lang daw pwede na siya makapagpa-opera. Masaya ako para sa kanya dahil malapit na niyang matupad ang pangarap niya. Malakas naman kasi ang loob niya na pumunta ng Thailand. Dahil meron siyang tiyuhin na doon na nakatira na tutulong sa kanya. Alam kong magtatagal siya doon at ngayon pa lang nalulungkot na ako. Umaga na noon nang matapos gamutin ni Lolo Guido si Carol. Pumasok muna kami sa loob. Habang hinihintay namin magkamalay ang kapatid ko, kinausap muna kami ng lolo ni Ian. Kahit gumaling na si Carol, puntahan pa rin niya ang kaklase niyang iyon na tumingi ng tawad. Siyang totoong biktima rito, bagamat mali ang paraan ng kanyang pagganti. Sasamahan ko po mismo si Carol sa bahay ng kaklase niya. At ako mismo ang magbabayad ng utang ng anak ko sa kanya. Wala pa rin pong kupas ang galing niyo sa panggagamot, Lolo. Nasa dugo na natin to. Ay, nalulungkot nga lang ako dahil wala man lang magmamana ng panggagamot ko. Ay, marahil lang yun sa akin na lang. Ay, kapag nawala ako, wala nang manggagamot sa pamilya natin. Nakakalungkot man po.
Pero hindi natin pwedeng pilitin ng mga kabataan ngayon na sundin kung anong gusto natin. Iba na kasi ang mga bata ngayon. Ay, sinabi mo pa. Masyado na silang mapupusok at rebelde. Nagkatinginan na lang kami ni Ian sa huling sinabi ni Lolo Guido. Tugma kasi ang mga sinabi niya sa kapatid ko. Nang magising si Carol, umalis na rin kami. Buong biyahe tahimik lang siya habang nakatanaw sa labas ng bintana. Nakatulog naman si Mama dahil buong gabing puyat. Kami lang ni Ian ang masaya nagkukwentuhan na para bang walang masamang nangyari. Pagdating sa bahay, nagulat kami nang biglang lumapit si Carol. Ate Nancy, Kuya Ian, patawarin niyo ako sa mga nagawa kong kasalanan sa inyo. Pinatatawad na kita. Alam ko naman na pagkatapos ng nangyari sa'yo, magbabago ka na eh. Oo, babaguhin ko na ang masama kong ugali. Mabuti naman, natauhan ka na rin. Sana tuloy-tuloy na yan. Lagi na akong makikinig sa inyo ni Mama para hindi ako mapahamak. Carol, alam ko naman na mabait ka talaga eh. Siguro dahil sa tropa at sa social media, kaya ka nag-iba. Hindi lahat ng nakikita natin sa iba, mabuti sa atin. Ang pinakaiwasan mo ay ang sugal. Walang mabuting maidudulot yan. Hindi ko na ulit gagawin yon. Hahanapin ko rin ang kaklase kong si Rita. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya sa nagawa ko. Nagbago ka na nga talaga. Marunong ka nang tumanggap ng mga pagkakamali mo. Ang karanasan kong ito ang nagturo sa akin ng tama. Nakakatakot pero ito siguro ang paraan ng Panginoon para magising ako. Salamat sa inyo. Kayo pa rin ang naging karamay ko sa mga sandaling ito. Siya nga pala, kung kailangan mo ng trabaho, magsabi ka lang. Tutulungan kita. Aayusin ko muna ang mga nagawa kong pagkakamali. Tsaka ko haharapin ang bagong kabanata ng buhay ko. Ilang araw ding hinanap ni na Mama at Carol ang bahay ng kaklase niya. Nang magkita nga sila, natakot pa sa kanila ang babae na kasing edad lang ng kapatid ko. Agad na humingi ng tawad si Carol sa kanya. Napaiyak naman ito at humingi din ng tawad sa maling nagawa. Hindi na rin inalam ni Mama kung siya ba mismo ang kumulam sa kapatid ko. Ang mahalaga, nagkapatawaran na ang dalawa. Ibinigay na rin nila ang perang nakuha ni Carol sa kanya. Lumipas ang mga buwan. Yun na ang pinakamalungkot na sandali para sa akin. Kailangan na kasi magpaalam ni Ian. Uy be, nag-promise kang hindi ka iiyak. Mas nauna pang tumulo ang luha mo sa akin eh. Paano? Ang lungkot agad na mukha mo. Bukas pa naman ang alis ko. Ang daya mo kasi. Ayaw mong magpahatid sa akin sa airport. Kahit nga pamilya ko, hindi ko pinayagan na maghatid sa akin eh. Baka kasi bumaha ng luha. Natural lang yun, no? Dahil mahal ka nila at gusto ka nilang ihatid sa huling sandali. Grabe naman sa huling sandali, be. Ano yun? Libing ko lang? Isa to sa mamimiss ko eh. Yung pagpapatawa mo sa akin. Mamimiss talaga kita ng sobra. Lagi naman kitang tatawagan eh. Be, mag-iingat ka dun ah. Huwag mo akong ipagpapalit. Alam mo naman na ikaw lang ang best friend ko eh. Oo naman, be. Ikaw lang ang best friend ko forever. Mahigpit ko pa siyang niyakap. Aabutin kasi ng ilang taon bago siya bumalik. Doon na rin niya kasi balak magtrabaho hanggang mabago lahat ng gusto niyang baguhin sa sarili. Nang umalis si Ian, mas naging malapit palalo ako sa pamilya ko. Hindi ko na rin tinuloy ang pagbubukod. May trabaho na rin si Carol kaya natutulungan niya kami sa pagbabayad ng utang. Happy birthday, Ma! Salamat mga anak. Wala na akong mahihiling pa kundi ang makasama ko kayo palagi. Lalo na sa mga ganitong okasyon. Kami rin, Ma. Wala nang mahihiling pa basta kasama ko kayo ni Ate Nancy. Hindi man tayo buo katulad ng dati. Nag-aaway man at
nagkakasamaan ng loob. Ang mahalaga, ang pagmamahal natin sa isa't isa, ang nangingibabaw pa rin. Tama ka, Iha. Normal na sa isang pamilya ang samaan ng loob. Ang importante sa huli, tayo pa rin ang nagdadamayan. Kainin na natin ang handa. Kanina pa ako nagugutom eh. Sige na, umpisahan na natin kumain. Mahal ko kayong dalawa. May mga pangyayari talaga sa buhay natin na magtuturo sa atin ng leksyon para makita ang mga mali nating nagawa sa sarili, sa kapwa at maging sa kapamilya. Ang mahalaga, natuto tayong tumanggap ng pagkakamali, magpakumbaba at handang magbago. At may mga tao din na dumadaan sa buhay natin hindi para saktan, bigyan tayo ng sama ng loob o maging kaaway natin. Dumadaan sila sa buhay natin para iparamdam na mahalaga tayo bilang tao. Sana po nagustuhan ng mga taga-subaybay ng channel nyo ang ibinahagi kong kwento. Naway kapulutan din ito ng aral, Miss Gwen. Salamat po sa pagpili ng sulat ko. Wakas. Oh, bakit tanghali ka na? Wala ka bang pasok ngayon? Mamaya pa po